Dapat na bang kabahan si DOJ Secretary Remulla? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita para sa inyo. dahil sa pagiging bias ni Secretary Remulla sa kanyang patuloy na pag-iingay sa pamamagitan ng palaging pagpapapreskon, kampo ni DG Bantag ay pinapa-inhibit o pinalipat sa ombudsman ang reklamo laban sa kanya. Instead of filing counter-affidavit, motion for inhibition ang inihain ng kampo ni Bantag. At pinagbibitiw ni Bantag ang panel prosecutor ng DOJ dahil ang ombudsman ang dapat ang humawak ng investigasyon dahil government official si Bantag. Pero bukod pa dito, hindi umano maging patas ang pagdinig ng DOJ panel prosecutors dahil sa umpisa pa lang ay inaakusahan na agad si Bantag ni DOJ Remulla. Dahil sa walang tiwala ito kay Secretary Remulla sa kanyang pamumuno bilang DOJ Secretary. At dahil ang pinapairal niyang batas ay hindi batas ng Pilipinas, kundi batas ni Secretary Remulla. Sa hindi pagiging patas. May pupuntahan ako eh. Wala tayong drama rito. Harapin niya lang ang kaso. Ating matatandaan na unang nagbanggit si DOJ Remulla na si Bantag bilang Cinderella Man. DG Bantag is entitled to an impartial and independent tribunal. We stated in our motion that in the pronouncements of the Department of Justice Secretary, he had been accusing our client of committing these crimes being imputed against him. At upang magamit ito sa kanyang planong pagtakbo bilang senador. Ginagamit mo ang DOJ para sumikat ka, para sa 2025? Kawawa naman ang DOJ, Mr. Secretary. Ngunit mukhang nabahira na ang kanyang kredibilidad dahil dito sa pagkasangkot at pagdiin kay General Bantag sa pag-akusa at pagkasangkot ng kanyang anak sa droga. At mukhang tagilid siya sa pagiging bias dahil masyado niyang idiniin si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Kaya hindi maiwasan na ang buong sambayanan ay sinuportahan si General Bantag. At may possibility pa na itong si General Bantag kapag tumakbo bilang senador ay manalo pa kaysa kanya. At sa biglaang pagsulpot ay nagulat ang lahat dahil nagpakita na sa wakas si General Bantag na ayon pa kay SOJ Remulla at Attorney Kausing ay nagtatago ito sa kanyang lungga. At nagkataon pa na nagkatagpo ang dalawa na si General Bantag at si Escorial sa loob ng DOJ. At tila hindi sukat akalain ni Escorial na darating si General Bantag. Kaya biglang napaihi ito. Ating pagmasdan mga kababayan ang mga kilos nila. Recording in progress. Mukhang napaihiyata sa takot nang makita si DG Bantag, si Escorial, o nararamdaman niya na siya ay guilty.
At dahil sa biglaang pagpapakita ni DG Bantag sa DOJ ay kinuha ang kanyang pahayag sa kanyang panig. Mabuti naman. Igalang niya ang batas. Sana lagi niyang ginagalang ang batas. Diba? Mula ng simula. Naisip kaya ni Secretary Remulla na iginalang ba niya ang batas ng Pilipinas? Dahil kung ginalang niya, dapat mag-step down na siya mula nang nasangkot ang kanyang anak sa droga. Kung makaasta, talo pa si Presidente Bongbong. Dahil kung ano ang gusto niya, yun na yun. Hindi ka pwedeng manaig sa kanya. Yan ang batas ni Remulla. Executive kami, hindi kami judicial. Tignan natin, basta inhibition is not a question here. Hindi ho pwede. Riin niyang tinututulan na hindi pwedeng ilipat o magkaroon ng inhibition ang kaso ni Bantag. Inakusahan na ito ni DOJ Secretary Remulla. Paano na lang kaya ang mga maliliit na tao na kung ito si DG Bantag ay 4-star general, how much more yung mga walang star? Ating pakinggan si DG Bantag sa kanyang nararamdaman nang nagkita sila ni Isko. Sabi ko, kumanong pa nga ako sa kanya eh. Pero parang maano rin yung ano ko, yung emotion ko nga, nabiisip din ako parang gano'n. Dahil ito pala yung real na to, parang gano'n. Tapos nakita ko rin yung mga tao doon. Doon din si kapatid nung si late Percy Lapid na si Roy Mabasa. Andun lang naman, nakaupo, tahimik naman. Gusto ko sanang lapitan eh. Kaso parang napakaseryosong tao at hindi lumilinga eh. Sana kung makalingon, gaganon ko sana, ako lalapit. Pero diretso lang naman siya, gaganon lang. Hindi ko na siya linapitan. Inikot ko na lang yung mga dating umupong mga Department of Justice Secretaries. Noon pang mga ibang yan. Kung nagulat ang lahat sa biglaang pagsulpot ni General Bantag, ay nagulat din si General Bantag dahil unexpected na darating pala sila ang mga taong sangkot sa pagpatay ni Percy Lapid na sina Escorial at ang kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa, at nakakausap pa ni DG Bantag ang ibang mga opisyalis. So habang kayo po ay nasa loob ng Justice Hall, may kaba po ba kayo? Parang excited ako. Siyempre para gumulong nga at kung anong magiging resulta itong araw na to. Siyempre nag-ano tayong inhibition ng DOJ dito sa kasong ito dahil nga alam naman ng lahat ng taong bayan na bias na talaga siya. So talagang iniintay ko talagang i-file na yan, inhibition. So since sinabi mo na din kanina, DG, na medyo nagulat ka na nandoon sa Escorial at nakaramdam ka ng konting pagkainis, ina-expect mo ba na makikita mo or makakaharap mo si SOJ Remulla kanina? Hindi ko rin ini-expect na andun sila Escorial. Hindi ko ini-expect na andun si Mr. Roy Mabasa. Akala ko kami lang na team yung ilaban ang magpa-file lang ng ano. Yun pala, lahat pala. Kasi linapitan ko pa yung pinakamatataas na PNP nung yung nandun. Kasi bakit naman ako kasi magkakilala ko yung iba rin doon eh. Ibig sabihin, kilala ko dahil galing sa PNP at nakikita naman natin sa TV naman si General Istomo. So, saka wala kong nararamdamang kakaibang feeling. Hindi naman po sila naging magaspang towards you? Hindi naman. Grinit ko lang sila kasi baka sabihin nila, nakita nila ako, nakita ko sila. Kasi ganun tayo sa serbisyo eh. Eh malay ko ba kung bawal ba yun o hindi ko naman alam. Kung mayroong prohibition ng ganun maging attitude mo doon, hindi ko alam. Basta nakita ko sila, sir, sabi ko, kinamayan ko pa sila.
Tapos bumalik na ako sa office. Nakukuhan ko. So sabi nga pala ni SOJ kanina, wala nang drama-drama. Harapin nga lang daw yung kaso at masalamat naman daw nag-comply ka sa batas. Sana daw lahat ng batas nagko-comply ka. Hindi ko alam kung ano kasing ibig niyang sabihin sa drama eh. Dapat may definition yung drama ang sinasabi niya kasi sila ang unang nagpa-media, hindi ako. Mga isang linggo yun, tinagtad nila ako. Kung baga, binugbog na ako sa press con nila. Wala naman akong sinasabing drama, di ba? Nung ako sumagot na dahil foul na to masyado na itong bias. Hindi na pwedeng, hindi ako kumibo dahil naririnig mo na eh. Masyado ka nang inaapi. Siyempre, lalaban ka dahil hindi naman totoo ang sinasabi niya. Akusasyong ganyan. Akala ko ba isampan na nila sana yung kaso? Hindi, sumagot na lang sa korte, dapat tahimik. Dahil siya ang Secretary of Justice. Hindi, naging bias siya. Ayun, kaya kung makikita nyo naman kanina mga boss, kung talagang si DJ Bantag gusto lang ng ingay ng media, nagulat actually yung media na nandoon si DJ Bantag. Di nila alam na ngayon magpapasa or mag-file nung motion for inhibition. So, gulat na gulat sila. Kung talagang si DJ Bantag sabik sa publicity, di sana sinabi niya na sa media na pupunta siya. Di sana pinagkaguluhan siya. Hindi. Naglakad kami actually sa kanto na sa buong kalsada ng Emporosa nang walang nakakaalam na si DJ Bantag na pala yung naglalakad na yun. So, final. Dahil itong laban na ito, hindi naman laban ni Bantag to eh. Laban ng hustisya sa Pilipinas. Dahil kung ito, isang 4-star general, kayang-kaya nilang lutuin. How much more kay Mr. Juan, di ba? Juan de la Cruz. That wave is for General Katapang. At ngayon, pakinggan naman natin si Attorney Balisong sa next move nila. So, ano na po yung susunod na gagawin natin? So ngayon, ang expected na gagawin natin, we will appear before the investigating panel together with our client, General Bantag. So we will be filing yung motion for inhibition para maalis sa DOJ yung preliminary investigation because on two grounds. First is lack of jurisdiction because sa amin it is within the jurisdiction of the Ombudsman. Why? Because the case falls within the jurisdiction of the Sandigan Bayan, salary grade 30. Si General Bantag. So under the law, all offenses na kinumit ng mga public officials salary grade 27 and above should fall within the jurisdiction of the Sandigan Bayan. Therefore, the preliminary investigation should fall under the jurisdiction of the Ombudsman. Second, ang Constitution sinasabi niya, the Ombudsman has the power to investigate all offenses committed by public officials which appears to be illegal, unofficial, and corrupt practices. No, so it does not make any distinction whether the case falls under the jurisdiction of the Sandigan Bayan or the regular courts. And this was interpreted in the case of Uy versus Sandigan Bayan na sinasabi doon na kahit yung mga offenses does not fall under the jurisdiction of the Sandigan Bayan, pwede pa rin ang Ombudsman will take charge or will take over the investigation at any stage of the proceedings from any investigating government agency. So it applies in this case of General Bantag na umpisahan ang preliminary investigation sa DOJ, but the law says the Ombudsman can take over the investigation at any stage of the proceedings. So we hope that the DOJ will see this point and will inhibit itself from further conducting preliminary investigation. Ang pangalawang binabalak nating i-file ngayon dito is yung sinasabi nating counter affidavit ni General Bantag ad cautelam. Ibig sabihin, kung hindi i-grant ng DOJ yung motion for inhibition natin, at least naka-file na tayo partially ng counter affidavit. But we have to caution ourselves na kung baka mag-a-ask din kami ng extension to file kasi nag-request kami ng documents actually. But we have to show to the investigating panel that we are ready also to submit our partial counter affidavit. Kaya it is counter affidavit ad cautelam. Ngunit hindi pa ako natatapos dito mga kababayan.
Ito ay aking natuklasan ng kinapanayam si Escorial sa ABS-CBN. Ito ang kanyang isiniwalat at pakinggan yung mabuti at i-analyze. Tanong ko siya na saan ba yan na trabaho? Sabi dyan lang sa Las Piñas. September 6 yun tumawag sa akin. Sabi ko, pag-isipan ko muna. Kasi sabi ko, busy naman ako eh. Dami akong inaasikaso dito. Umano pinangalanan ni Villamor kung sino ang nangako nito sa kanya. Pero galing din umano ito sa opisina ng Bucor. Para daw mapabilis yung nila. Yung paglaya nila. Asikasuhin daw po yung papel. Kaya tinanggap ko yung trabaho na yun. Paano daw? Sa pamamaraan ng parang mababawasan yung nila. Sintensya. Pero para daw mapabilis yung nila. Yung paglaya nila. Asikasuhin daw po yung papel. Kaya tinanggap ko yung trabaho na yun. paano daw? Sa pamamaraan ng parang mababawasan yung nila. Sintensya. So, it's clear na inutusan si Escorial ng mga taong nakakulong upang mapabilis ang paglaya nila. 'Di ba? So, sino yung mga taong nakakulong? Yung mga drug lord. At malayo naman na si Bantag ang nagpautos dahil alam naman nila na kalaban ng mga drug lord si Bantag. So, talagang gusto lang nilang pabagsakin si Bantag upang matanggal sa New Bilibid Prison dahil si Bantag ay appointee ni PRRD. So ngayon, lumabas na ang katotohanan at nadulas si Escorial na hindi napuna at napansin ng mainstream bias media. Sana maiparating ito at mai-share nyo upang makatulong ito sa kaso ni Bantag. Kayo ba? Damang-daman nyo ba ang sensiridad ni DG Bantag? Comment down kung talagang kayo ay solid supporter ni DG Bantag. Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.